pag matalo naman si Tata sa mga ganyan, ano talaga, ano yun, parang sasabihin talaga natin na ano na, matanda na si Tata. Pinakamainit May na mga pangalan tanong po ngayon kayo, sa ayan. Pinoy Boxing. Pinakamainit na pangalan ngayon kasi makulit din to eh. What's up, Coach Jason Oo. Casimero? Ay, hello, hello. What's up, Kuya Lods? Kamusta? Magandang gabi. Hello, magandang gabi. Geng, geng. Geng, geng. Teka lang, Coach Jason, di ba? Maraming salamat sa oras. Kagagaling lang sa basketball nito. So, medyo nagpahinga muna. So, diretso na tayo, Coach Jason. Ano yung nakikita mong, ano yung observation mo? Di ba? Every time na nagkakaroon kasi ng Pinoy versus Japanese fighters na rivalry sa boxing ngayon, maraming naglalaban. Ano yung mga nakikita mong observation sa karamihan sa kanila at bakit ba laging medyo tagilid yung mga Pinoy sa mga Hapon? Ang sa akin lang, nakikita ko lagi sa mga Pinoy na lumalaban ngayon. Yung iba, minsan takot. Yung iba din, minsan parang minamaliit nila yung kalaban. Dati kasi, yung mga Japanese lang talaga, easy lang talaga yan. Dati easy lang talaga yung mga Japanese na yan. Ngayon kasi, parang gumanda na yung mga style ng mga Japanese kasi alam ko naman, marami ng mga Pilipino, mga English na nagtuturo doon sa Japan. Kaya dumami yung mga ano nila, na mga nalalaman. Kaya yun lang, yung naano ko, nakikita ko talaga na ngayon, wag na natin magmalitin yung hindi na natin malitin yung mga Japanese na yan. Kasi ang dami nang nagtuturo talaga. Hindi lang hindi lang mga Pinoy. Yung lang nakikita ko sa Hindi, kasi narinig ko rin to eh. Karamihan lang talaga sa mga Pinoy, minaliit nila yung Japanese. Mas katulad din nung nabanggit mo, Okay, pero sige. Yun nga, sa dami ng Pinoy na nagtuturo sa Japan yan, sa tingin mo nakaapekto na nalaman na nila yung style ng kung paano mag-training ang Pinoy? Hindi naman nila nalaman kung ano yung training ng Pinoy. Kaso lang natuturo ng mga Pinoy kung ano pa yung ibang tactic ba. Hindi naman nila nalaman kasi lahat naman tayo iba-iba yung iba-iba yung style. Kawawa lang yung isang style. Kung isa lang style mo, kawawa ka kasi hindi ka pwedeng magpalit. Hindi ka pwedeng magpalit kung ano ma yung palitan mo kasi parang yung style mo parang hindi hindi pasado sa kanya. Kasi ngayon halos lahat body shot di ba? So nung huling nag-cover ako ng boxing event, kahit yung Japanese promoter na nag-guest doon, sabi nila, mapansin namin mahina bodega ng mga Pinoy. Di titirahin namin sila sa bodega, di ba? Pero as it is, and kung babalikan natin yung unfortunately, huling laban ni Astrolabio, first round na body shot na naman. Di ba? So, ikaw, Coach Jason, nung napanood mo yung laban, anong nakita mong, kasi hindi rin naman biglaan may setup, may measurement ng distance, di ba? Nagkapaan din sila. So, ano yung mga nakita mong inexploit or tinake advantage ni Nakatani para matira niya doon si Astrolabio? Yung nakita ko lang talaga kasi si Astrolabio parang natakot din Nakita niyo yung cover niya, halos gano'n na halos hindi na siya makakita. Parang natakot din si Astrolabio kasi sobrang bilis Pero hindi naman natin sabihin na mahina kasi pag mahina naman, hindi naman tayo matutumba doon pag mahina lang. Na lang, na kasi unang-una talaga si Astrolabio parang yung tingin niya kay Natakani, mahina lang. Tapos nung pagdating na sa laban, parang sabi niya, parang mabilis to. Parang sinabi niya pa sa interview niya kasi. Okay. Teka lang. Coach Jason Naglag niya Hindi, ayan. Nawala.
Lagi kami nire-report kasi puro kami real talk dito eh. So ayan, sabi, may tanong tayo from YouTube. Boss, patanong kung bakit niya nasabi na benta yung laban ni Astrolabio kay Nakatani kasi pinost daw niya sa Facebook. So, teka lang patanong muna natin kung na-post ba talaga or na-mention ba talaga ni Coach Jason yon. Okay? So, Coach Jason, anong masasabi mo dito? Binta? Hindi ko alam. May sinabi ba akong binta? Wala akong sinabi. O, di ba? Wag tayo mag-a-assume ng ganon. Pero, yun nga, marami rin kasing nasa comment section. Baka maya-maya nasa comment section yan. So, marami. Baka mamay, gumawa ng fake account. Sinasabi. O, gagawa Wala di ba? akong sinabi. Benta. Di ba? So, wag tayo. Kasi kung mangyayari, magiging clickbaity, naman to eh. Diyan nagsisimula ang problema at misunderstanding eh. So, again, wala naman sinabi rin kasi si Coach Jason na benta. Sinabi lang niya na natalo ang Pilipino. Tapos, ayan na. Afterwards naman din kasi ngayon, Coach Jason, yan na, sausaw na lahat ng tao ngayon. Diba? So ngayon, gusto naman paglabanin si Astrolabio tsaka si Casimero. Diba? So ikaw, Coach Jason, bilang head coach ng Team Casimero, ano ang masasabi mo dun? Ang alam ko kasi, yung hamon parang sabi nila kahit sa nila, sa lugar nila. Pero hindi naman natanong doon na laban or sparring. Baka sparring lang kasi sparring partner lang namin yan si Vincent Astrolabio eh. Baka yung paghamon kailangan lang linawin. Oo, kailangan linawin ninyo kasi si Tata wala namang inuurungan yan. At bago din maghamon, kailangan mag-ano muna kung magkano ba yan. Ayun din. Ayun din. Yun pa. Dapat linawin kung gawa tayo papel. Kung papel maghamon man kasi nakita ko rin naghamon eh pero walang malinaw eh. Ano ba yan? Sparring o laban? Kasi sinabi kahit daw doon sa bago ko pinatayo na na bahay doon daw. Baka sparring. Pero hindi ko alam. Baka kasi yung iba kasi nasusunog si Coach Nonoy. Kawawa si Coach Nonoy eh. Nasusunog eh. Nasusunog si Coach Nonoy dahil lang sa sa yung iba gusto lang makakuha ng video kagad para magtitraining to. Ang hindi niya alam, nasusunog si Coach Nonoy sa mga niya. Kinukuha niyang video. Kawawa din si Coach Nonoy. Kasi na-hype si Coach Nonoy ba? Din siya sa naramdaman niya. Pero ako naman nagsasabi lang naman ako kung ano yung makikita ko sa paparating na laban. Kaya yun siguro ang kasi nila thinking kasi Pilipino ako, dapat yung suporta ko or nasa Pilipino naman yung suporta ko. Yung ko lang kasi nakikita ko yung laban, wala talaga, tagilid talaga si Astrolabio. Kaya yung iba na siguro natatamaan kasi ako pag magsalita ako, kung ano man yung makikita ko sa paparating na laban, yun talaga yung sasabihin ko eh. Kahit na sabihin natin na Pinoy, kaibigan ko yan. Sabihin ko talaga kung ano yung totoo. Tingin mo kaya sinasabi ng mga tao yun? Di ba nga, meron kayong nakaraan ng kayong ang Team Casimero at ang MP Promotions, medyo hindi naging maganda yung paghihiwalay nyo noon. Tingin nyo may kinalaman doon kaya nagkakaganyan ng mga tao? Hindi ko alam yung mga tao, hindi naman sila yung isa lang talaga. Pero yung inaano ko lang, kawawa lang talaga si Coach Nonoy kasi si Coach Nonoy yung laging nila eh. Kasi ako, kilala ko naman si Coach Nonoy, pag maka yan ng mga ganyan, masasaktan yan eh. Na yan si Coach Nonoy eh. Di ba? So okay. At least nililinaw natin. So, subjective yung benta. Kasi gagawang clickbaity. Gagawang mga clickbait na yan eh. So, subjective yung benta. Pangalawa, kung maghaharap, kung saang lugar man, either sparring or laban. Kung laban, gawa mo ng kontrata. Usap mo ng mga promoter, usap mo ng mga manager, gawa kontrata. Kasi, di ba? In as much as hindi aatras si Tata, sigurado rin naman hindi aatras si Astrolabio. Di ba? Yes. Kung the price is right,
maganda yung Oo. circumstances, Oo. merong mga manonood at merong bibili, why not? Di ba? Mm. So, alam mo, ito di ko alam kung, ito rin para sa mga, kaya rin maganda na nandito si Coach Jason kasi, ayan, nag-iibang dialect yung sa comment section, tinatranslate. Meron na namang nag-send ng screenshot sa akin, yung translation na ginamit, may dagdag na salita. So una po sa lahat mga kaibigan, hindi ko alam kung merong direct Bisaya translation ang word na fucker. So hindi rin siya lalabas sa Google Translate. So merong nag-post ng graphic na tinranslate yung sinabi ni Astrolabio tapos may dagdag na mura. So wag po kayong maniniwala doon kasi I'm pretty sure naman na hindi sinabi ni Astrolabio yun. So gusto lang siyempre ng online beef. Kasi pag may online beef, maganda yung hype eh. Di ba? Pero yun nga, tulad nga na sinabi ni Coach Jason, ang balik nun, kay Astrolabio, tsaka sa MP. Di ba? Kala Coach Nonoy. So kailangan malinaw. Di ba? Malinaw tayo dito. Di ko alam kung papatulang ko tong ibang comments na to eh. Kasi ayaw rin banggitin ni Coach Jason yung taong yun eh. Kasi may vlogger na maingay sa kabilang kampo na hindi ka gusto. Tinatanong ng mga tao, pag hinamon ka raw ba ng boxing nun, papalagan mo. Hindi ko. Nagpapahype lang naman yan sila sa ano nila. Oo. Ang totoo yan, walang mangyayari na laban. Pinapano lang nila, pinopromote lang nila yung ano nila. Kalokohan lang yan. Pang views, gano'n. Pang views lang. Parang mabanggit yun lagi yung ano nila, yung pangalan ng promotion nila. Pag makilala na yung promotion nila, wala nang laban. Tapos sabihin may kontrata, maniwala tayo. Ilang taon na tayo nasa kontrata, hindi naman masusunod yung sa kontrata pag talaga. Ayan, si attorney, tawa ng tawa, Ilang taon na tayo diyan sa kontrata na yan. Kahit nasabihin natin may kontrata, hindi talaga masusunod yan. Diba? Kasi may umabot na pala sa kontratahan eh. Pero may nakarating na ba sa'yo? Kasi meron nang nag-email, meron naman nagpadala na pipirmahan. May dumating na ba? Ano kasi? Hindi, kasi di ba? Para, ano? Wala pa naman. Wala. Kasi yun nga, sinasabi ni Pau na kami daw yung may mali ba? Kasi yun nga, hindi pa daw namin sinabi na ganon. Doon siya na parang kami pa yung mali ba? Kasi alam naman namin na ganyan talaga mangyari. Magaling sila magsalita. Akala ni Pau na wala pang ginawa yung manager ko, si Kuyang Joseph. Doon siya, pinagalitan siya ni Kuyang Joseph. Parang sabi ko dyan, sa tingin mo, Pau, di ba nakita niyo yung video? Hindi namin ginawa yun, ginawa na namin yun. Tapos wala lang walang nag-reply sa sinabi ni Kuyang. Pero ang ko lang talaga doon. So, at least ayan. Nagpapahype lang yun. So ngayon, at least malinaw rin yun. Ayan kita nyo, straight from the source tayo lagi para malinaw ang usapan. Pero pagka ganyan, ayan, gusto nyo suntukan kay Jason, padala kayo malinaw, pirma, presyo, notarized, tapos padala. Diba? Babasahin nila, tapos titignan nila, diba? Agree ba kami dito? Nagpapahype lang yan sila bro. Yung totoong boxer nga, hindi sila maka-premium ng milyon doon eh. Tapos tayo, sinabihan tayo ng milyon. Kalokohan lang yan. So yung yung sinusubukan nilang gawin na laban na hamon kay Tata at saka kay Jonas na may offer na 1 million may pinadalaman lang ba silang papel sa inyo na tungkol doon o wala? Wala. So talagang puro ingay lang wala. sa social media yon. So talagang hindi mangyayari kasi walang papel. Ewan ko dyan. Bakit nag-iingay-ingay? Bakit nag-iingay-ingay? Alam nyo naman na bakit mag-iingay yan si Jonas Alam nyo naman may grounded yan ngayon eh. Di ba? Paano siya makalaban?
Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung grounded. Ayan, si attorney, patawa-tawa na lang si attorney, Ang ano dyan, so ito yung pinaka question ng maraming tao, Coach Jason. Bakit medyo na-lay off si John Riel? So, nung huling nag-cover ako ng Combati, nakausap ko si TBP, binigay nila yung panig nila, sinasabi nila, nag-evaluate pa sila ng sinong pwedeng makalaban ni John Riel, ano ba yung mas magandang option para kay TBP at kay John Riel. So para naman sa inyo, sa side ni Team Casimero, bakit medyo matagal-tagal at hindi pa nakakalaban si Tata? Siyam na buwan na ba? Tama? Sasagutin ko yan. Meron na sanang makalaban, may napili na yung promoter. Kaso lang, may biglang umipal. Uy, parang ganun. Hindi ko lang sasabihin, may umipal na, pwede ako. Parang ganun. Tapos, ayun na. Yung isa, parang, sige, dito tayo kasi ano to, may pangalan to. Pag ganun. Tapos, sige, parang hintayin daw yung ano nila, yung approve nila kung lalaban ba ng ganun. Ilang buwan na yung hintayin namin, wala pa. Kaya yung sabi namin, na kung matuloy man yan, kung gusto niya yung laban na yan, kailangan, yun yung plano namin, kailangan may ano tayo, may backup tayo kasi ang alam namin hindi talaga yan lalaban. Oo, kailangan may backup. So ngayon wala pang paliwanag eh. Kaya yung sabi namin, kasi si Ito, Tisoy yung tawag namin diyan eh. Tisoy, focus na tayo dun sa yung una natin na target. Kasi yun lang talaga, natagalan. Pero yung sinasabi namin September, tuloy na yan. September talaga. Approve na rin to ni Treasure. Pero yung growing frustrations, Coach Jason, yung growing frustrations, Coach Jason, kasi in as much as frustrated yung maraming fight fans sa team nyo, hindi ba, ano yung epekto nito sa team nyo? Kasi sigurado nakaka-frustrate yun. May laban na dapat, may schedule, gusto nyo in-announce, tapos biglang may sisingit. So, paano nyo hinahandle yung mga ganung bagay? Di ba? Paano nyo tinatanggap yung mga ganung bagay? Kanino kayo pwedeng magalit? Kanino kayo pwedeng magreklamo? Di ba? Kasi nag-e-expect yung mga tao na... may mga talaga na parang masabi mo, ano ba yan? Sabi nila na ganun, tapos sabi nila ganun. Biglang mapalit-palit. Pero na namin yon, yung tanggap na namin yun kasi may mga ipal talaga, may ayaw talagang gusto na makalaban si Cuadro Alas eh. Pero kami talaga, yun na yung namin, September, tuloy na yan. Kung hindi man yun siya, meron talaga ngayong September. Pero wala pang eksaktong date ng September. Oo, wala. Pero alam na namin yung kalaban at saan. Kasi yan na lang yung sinabi ko na doon na tayo sa natin yung nag-uuna. Kasi dating sa mga ibang mga tao, sa mga fans na madalas ka nga daw mag-announce na may laban na pero hindi natutuloy. Ang problema naman, hindi rin naman alam yung kwento kung ba't ba hindi natutuloy Ngayon nga may announcement ulit na galing sa Team Casimero na September, pero wala pa rin ma-announce na kalaban, malapit-lapit na yung September. So, ang dating sa kanila, baka naman hindi na naman daw totoo. May mga ganyan na naman silang sinasabi. Yung una kasi, sabi namin, July. Sinabihan kami July. Tapos sabi namin, tika, hindi kami handa. Kaya yun, sabi namin, pwede ba move next Kaya yun, Kaya nag-September. Oo. Pero yun nga, yung lagi ko namang sinasabi, July, September, yun talaga yung laban, September. Pero yung iba kasi, ang daming nagsasabi na hindi totoo yan. Baka yung mga binayaran namin yan kasi gusto namin mag-ingay. Kung gusto nilang mag-ingay diyan na walang bayad, di bahala sila. Di mas maganda, maraming mag-ingay, di libre pa, walang bayad. Oo nga. Sa bagay, dagdag pa rin sa mga views nila kung mag-iingay sila kahit walang bayad.
Gagamitin nila yung Magiging- ano yung pangalan nyo. Report na naman tayo. Teka lang, Oo huwag nga. nyo naman kami i-report. Sabi ko sa'yo, si Jason kasi nandito, nire-report tayo tuloy. Eh, Okay. bakit may report So, dito ayan. bro, So, yung mga... bakit may report dito sa channel ko? Hindi naman nila kaya akong i-report. Ayun nga eh. verified Yung mga channel maliliit ka kasi. channel. Oo. Yung channel namin, di verified. Yung channel. Sabihin mo Oo. rin kay Facebook, verify kami para ano. Pag verified channel ka, mahirap i-report talaga. Eh, verified na yung channel nyo eh. Kaya ano. Kami, Oo. kami. Kung gusto Disruptor niyo lang kami dito. ma-verify Eh. yan, bro, kung gusto niyo ma-verify yan, kailangan maganda yung salita niyo kay Cuadro Alas. Kasi yung mga fans, alam niyo naman yung mga fans, pag sabi dito, toxic to, ayaw na awin, hindi ka nila papanoorin. Kaya kung gusto niyo, parang pero hindi ko naman sinasabi na kahit mali kami, hindi naman namin sinasabi kahit mali kami, mali yung kailangan linisin mo yung namin, wala kaming dyan. Basta kung mali kami, pwede kayong sabihin na mali talaga. 'Di ba? Nakita nyo naman yung mga andyan na natili sa amin, buhay na buhay yung channel. Pero yung dati namin ka-team na tumiwalag, wala na yung channel kasi yung mga fans naman yung namimili. Halimbawa, i-bash nyo kami. Hindi naman namin, hindi yung hindi kami masisira sa mga bash eh. Kasi alam yung mga tao kung sino talaga kami. Kaya ikaw lang talaga yung masisira pag binabas mo kami. Kung pag Pero binabas kasi, naman kami, yung sa channel naman kasi namin, ito yung sa channel namin. Kami yung nag-a-analyze lang. Okay, kung ano yung nangyayari, ano yung pwedeng, kumbaga, education kami, education ng mainstream audience. Kasi maraming Kaso minamasama kasi nanonood minsan. lang na hindi naiintindihan kung ano yung pinagdadaanan ng fighter, hindi alam kung ano yung nangyayari behind the scenes. So yun yung sinusubukan naming i-explain. Tapos syempre, gusto rin naming tanungin yung mga tao kung ano talaga yung point of view nila para malinaw yung usapan. 'Di ba? So, like for example, dito rin naman sa show, kahit naman babalikan nung ibang Casimero fans yung analysis namin, tsaka sinasabi ko about Tata, tsaka sa Team Casimero, pwede naman nilang balikan yun. So whether they like it or not, yun yung tawag dito, yun yung opinion ko. Sinasabi ko rin naman, pwede rin namang mali ako. Kaya nga yan, di ba, nandyan si Coach Jason para pag may tanong tayo, makakakuha tayo ng sagot na maayos. Di ba? Kasi sinabi ko rin, Coach Jason, hindi ako sasali dun sa mga clickbaity na labanan. Hindi ganun ang style ko eh. Hindi ako yung gagawa ng hindi, yung mangha-hype ng hindi ganun eh. Masyado akong lumaki sa industriya na to para gawin yun. Hindi ko kaya yun. Parang tinatanggal mo yung integridad mo nun eh. Di ba? Kasi, so, balik tayo kay Coach Jason. Kasi sa ngayon, Sige, yung mga go, tao, Coach Jason. ngayon kasi yung mga tao, ang dami nang magaling eh. Pag matalo ka lang, ang dami nang sinasabi. Diba? Ang dami nang sinasabi. parang sobrang galing na. Diba? Kami, nung kami, sinabihan kami na hirap kaming makuha yung timbang ni Cuadrolas. Tapos, para sa sinasabi nila na, kami, yung mga walang alam yung nasa kapaligid. Ngayon, ninyo ngayon na si Astrolabio hirap. So anong tingin ninyo sa nakapaligid kay Astrolabio? Kami sinasabihan kami ganyan pero kami wala kayong narinig sa amin kasi yung yung iba walang mga alam kaya pag matalo ka man ang dami nang dami nang ngaw-ngaw ba? Oo, totoo din 'yan. 'Di ba? Dami nang ang dami nang mga gagaling kung matalo ka man. Ayan. Yung mga kangkong vloggers, puro fake news, tsaka clickbait. Ayan. Diyan sila kumukuha ng views eh. Ako, hindi naman ako nag-ahabol ng views eh. Hindi ko kailangan ng views. Nagbibigay lang kami ng tamang balita. Huwag niyo mamaliitin yung kangkong. May na milyonaryo na dahil sa kangkong. Oo nga eh. Oo nga eh. Di ba? Oo nga eh. Grabe yun ha. Pinantitir yan. Nagugulat ako. As in, may mga tao fake news tapos pachi-paching highlights tapos ang daming views. Grabe, mahusay din to. Mahusay din. Diba? Mahusay din. Pero wala.
ano yun, maghahanap sila lagi ng issue kasi hindi nila kaya magbalita ng tama. Okay? So, balik tayo kay Team Casimero. So ngayon naman, para rin sa kaalaman ng mga tao at sa audience na ngayon lang nakilala si Coach Jason, ano yung storya, Coach Jason, na ano ka, tawag dito, umangat ka to being the head coach of Team Casimero? Like short history. Ako naman, noon, kada training naman ni Otol, nasa likod lang ako lagi. Kung halimbawa may kasi noon kasi sa mga media mahihiya ako. O kung sino, marami naman kaming coach, kung sino yung kasi hindi ako marunong talaga mag-Tagalog ba, straight. Ako talaga lagi ako nagtatago, coach, ikaw na lang, parang ganon. Pero ako naman hindi ako nagano ng head coach, ayoko ng mga ganyan. Basta gusto ko lang nandiyan ako sa gilid kung si Otol parang pag minimit, parang sabi niya may kulang. Kaya yon lagi akong pinapamit. Pero nandiyan lang ako lagi kung kinukulangan si Otol. Pero sa ngayon kasi, ayun, si Otol gusto nang parang ikaw na lang Tol, ikaw na lang mag-coach, parang ganyan. Pero ako talaga, naghanap talaga kami ng makasama talaga namin. Kaya minsan pumunta kami sa Cebu, kung saan yung mga may kaibigan kami, para matulungan ako. Hindi ko inaako lahat ng sinasabi nila na ikaw na lahat, conditioning lahat. Pero wala naman kung ano ba yung tinatanggap ko yung mga sinasabi nila kasi ako naman kung ano yung sasabihin ninyo, wala akong problema diyan. Noon lang kasi na yung may mga problema tapos sinasagot ko, doon lang talaga parang gumulo eh. Kaya ngayon parang naintindihan ko na yung social media pag nag-react ka talaga, lalong gugulo. Oo. Yun talaga nangyayari madalas. So sa current status ni Team Casimero, so tentative and according to Team Casimero head coach Jason Casimero, merong laban si Janriel ng September. So aabangan natin sa page nila sa page ng Team Casimero kung sino ang makakalaban, at saan ang venue. So ngayon, ano ang current composition ng Team Casimero? So you're the head coach. Meron ka bang kasamang assistant coach, strength and conditioning, nutritionist na tumutulong sa iyo? Kasi kung July na ngayon, so we're reaching end of July, going to August, and sabihin na nating midweek September yung laban, nasa initial stages na kayo ng camp ngayon. Nagsisimula na kayo going to the hard part. So sino ngayon ang tumutulong sa'yo, Coach Jason, para ihanda si Tata sa laban niya? May mga kami dito sa dati naming kasamaan sa boxing nung maliit pa kami. Tapos sa ngayon kasi siya na yung parang conditioning. Pero hindi lang namin pinapakita, minsan nandiyan lang kami sa takbo-takbo. Pero mga kasi hapon, yun yung gawin namin eh. Hindi siya namin isama sa sa mga namin. Yung lagi namin ginagawa, wala siya. Pero binibigyan namin siya ng time ng siya lang para maano niya talaga si Tata masulong. About naman sa sa pag yung maintain sa timbang ni Tata. Sa ngayon, malaki-laki pa si Tata kasi nagpapagpag pa. Masyado. Hindi naman, gano'n naman talaga yung mga boxer. Yun sasabihin ko dito sa hindi nila alam kasi na akala nila na yung boxer, pag walang laban, tataba po yan. Lahat ng mga boxer, yung pag may makita kayong hindi tumaba, siguro yung premium yan, ipit. Nagutom. Ganun ba? Pag hindi tumaba, ipit yan. Pero yun talaga, yung mga boxer, basta walang laban, tataba talaga yan. Pag malapit na yung laban, yan, na yan. Papayat na yan. At sa mga boxer po na nagsabi na malakas si Quadraolas, malakas kasi malaki talaga si Quadraolas. Kaya malakas. JC. Sa ngayon ba, Jason, matanong ko lang, okay lang kung hindi mo sagutin, pero
nasa anong mga timbang ba ngayon si Cuadro Alas na wala pa siyang laban? Wag. May laban. Pag may laban, wag. Ikiklip ko Mukhang sino malayo-layo pa. makakalaban ni Alas, kiklip tong interview to. Ako, Oh. whether you're a Casimero fan or not, ako, nagpe-prepare ako ng mga fighters. I'm sorry. Okay? Mahal ko si JC, pero pag fight camp, walang banggitan ng ganyan. Walang ganyan. Pwede Mahirap ko naman na. Mahirap pwede na. ko naman sagutin 'yun. Mm. Si Cuadro Alas sa ngayon malaki pa. Mm. Malaki talaga! Oo. Ang JC mo lang. Pero baka maano lang kayo kasi si Cuadro Alas mahirap yan magtatago kung sasabihin niyo boy RS, papakitaan talaga yun ng RS. Pag sinabi niyong malaki yung tiyan, pakitaan kayo ng tiyan. Ganon si Cuadro Alas. Yun nga din ang inaano namin eh. Oo. Kasi ang inaano namin, baka mamaya yung may pinapakita sa video, medyo luma na ng konti, mas pumayat na siya ngayon. Pero kasi, syempre pwede mo gawing style niya sa social media eh. Mga ilang buwan na nakaraan yung video, pero na naghahanda noon. Pero ngayon, dahil malapit na yung laban, pang inis sa tao, dito sa video na to, mataba pa, pero mukhang ngayon lang kinuha. Inisip na, baka mamaya, ganun yung ginagawa nyo. Pero makita naman nila sa live kasi lagi nagla-live si tatay. Huwag na rin kayo mag-live. Buta, may laban na pala eh. Suggestion mahirap lang, yan. Ikaw na lang mag-live. Huwag na si Tata. Oo, Ako naman. Hindi, kung mag-live kayo siguro, mag-i-ensayo. Ako naman, wala akong problema. Hindi nga kami nagla-live. Mas maganda makikita sa mga tao na pabanjing-banjing lang. Kaysa makikita nila yung training. Sasabihin na naman nila, matras yung kalaban, kaya walang ano. Mas maganda wala yung makikita nila yung pabanjing-banjing lang, hindi training. Para sabihin ng kalaban, hindi nakahanda to. Pabor talaga sa inyo pag pinapakita niya na pag hindi kayo nagpapakita ng training. Kasi yung iba doon nakakitaan ng butas sa mga kalaban nila pag nagla-live na nagte-training. Yung mga nagpo-post ng sparring videos, naku, papakamot kami na ulo pag nakakita ng ganyan. Pero kami naman talaga, open kami sa lahat kasi si Tata, marami naman yung skill yan. Pero sa talaga, hindi talaga maiwasan na makahanap talaga ng kung paano ka tirahin. Pero kami, open kami, wala kaming problema kung sige, anuhin mo, yung parang pag-aralan mo yung galaw namin. Yung lang talaga yung yung ito lang talaga yung pag matamaan ka talaga kay Cuadro Alas, nako. Si Tata lang talaga magaling mag-finish him. Magaling maglinis eh. Pag malapit kay nang maligpit, nako. Ganun lang talaga si Cuadro Alas eh. Ano na lang, ma-atras lang tayo ng konti dahil nabanggit mo na meron kayong kasama ngayon sa training na siya ang nagpapakondisyon kay Cuadro Alas. Nung huli bang laban niya, kasama niyo na siya? Nung kay Uguni? Oo. Kasi yung laban kay Uguni. Laban kasi kay Uguni, no, ang sinasabi ng mga tao noon, di ba binigyan nga nila ng palayaw si Cuadro Alas na boy hingal dahil medyo maaga pa, parang lumalawit na raw ang dila. Pero, yun nga, kasi question, kung may strength and conditioning coach siya o at least conditioning coach eh. So ngayon, nasagot mo nga na meron. Gaano katagal na siyang nasa team nyo? Mga 3 laban, andyan na siya. Simula kay Akahon, andyan na siya. Tungkol naman sa hingal-hingal na yan, na, kasi kung ako si Inoue, tapos nakita ko ito yung sunod na kalaban ko, tapos makita ko na may lakas. Ayaw kong labanan yan. Baka tayo dyan. Masibak tayo dyan. So, ang ginawa naman ni Otol, kahit sabihin ko na sa inyo siguro, pero lagi naman sinasabi yan, na sabi ko kayo, Tol, kung ano man yung ay papakita ng kalaban mo, kailangan higitan mo lang ng kunti. Kaya doon ako bilib na kay Otol kasi kaya niyang tanggapin yung kalaban kahit lang siya. Tapos sabi ko, patay, parang nagkamali ako sa sinabi ko sa Otol na parang magpipigil-pigil ka lang ba? Pero siguro yung iba hindi maniwala sa ganon, pero ako talaga doon ako nabilib kay Otol kasi kung sabi ko sa kanya kung magkano man yung persento na ipapakita sa kalaban mo, parang
higitan mo lang ng konti. Pero naano naman niya, na kukuha din niya ba? Pero yun, sabi ko ngayon, sa kanya, Coach parang Jason, tawag dito, ano na tayo? Tawag dito, so para for clarification, ano na ba itong posibleng laban ni Tata sa September? Ito na ba yung huling laban niya sa Treasure Boxing? Ito na ba yung hindi last natin alam. fight Hindi niya natin alam under kasi sa yung kontrata sa Treasure? Okay. Hindi natin alam kasi yung Treasure Boxing, ano talaga sila, sobrang ano nila, sobrang wala silang tinatago ba? Pag may mga ganyan, makikita mo talaga lahat, yung tatawagin kayong lahat sa team. Kami, ako, si Tata, lalo na sa Pira. Kasi dati naming wala kaming ganyan eh. Kaya talaga ako, saludo talaga ako sa namin promoter. Hindi natin alam kasi ikaw Okay. naman, kung ikaw yung promoter, halimbawa, isang beses ka na lang na lalaban. Yung ibang promoter, hindi pa nga dalawang laban mo pa nga, may bago ka namang kontrata. Hindi, Pero sa ngayon, wala yun yung kaya ko siya gustong itanong kasi ito rin, para rin transparent tayo kasi for transparency's sake, pag binibring up lagi sa akin tsaka kay JC yung sitwasyon ni John Riel Casimero. So sabi ko, pag may pagkakataon na tanongin tun si Coach Jason at kung sasagot niya yung mga tanong natin, sabi ko, tanongin natin kung ito na ba yung, kasi ang boxing contract or kahit anong fight contract, sasabihin, pirma ka, ikaw yung promoter namin for, sabihin natin, 3 laban or 5 laban. So pag naka 5 laban ka na or 4, after nung laban, it's either goodbye na tayo or contract extension. Gusto namin yung performance mo, gusto namin ituloy yung relationship na to. Kaya rin na itanong ko kay Coach Jason to kasi kung ito na yung last fight sa contract ni John Riel with Treasure Boxing Promotion, very important and very critical fight to kasi ito yung sinabi ko na to previously, Coach Jason. So pwedeng balikan ng mga fans nyo to. Sinabi ko, critical fight to, hindi lang sa John Riel, sa Team Casimero, pero sa trajectory ng magiging career ni Tata sa future. Kasi ito yung magdedetermine kung bibigyan ba siya ng panibagong kontrata or pag maganda yung resulta, pagka hindi maganda yung resulta, ang leverage na kay promoter kung i-renew ka o hindi, or kung i-renew ka, sila magsasabi ng presyo. Pero pag nanalo si Tata, maganda yung performance, malaki yung response, balik ngayon yung leverage sa Team Casimero. Sila ngayon yung may option kung magre-renew ba sila with Treasure or gagamitin nila yung panalo tsaka yung leverage na yon para kumuha ng mas magandang offer sa ibang promotion. Kaya ko siya tinanong kasi critical na laban to. Hindi lang to laban na comeback fight ni John Riel after, tulad nga na sinabi ni JC, after 9 or 10 months of inactivity, career-defining fight siya. Yan ang magsispell ngayon kung saan pupunta ang career ni Tata. Either stay or shop around. Diba? Kaya rin sa inyo, sa Team Casimero, ano ngayon yung mindset nyo, ano yung approach nyo sa September fight, knowing na pwedeng matuwa yung mga haters at bashers or tataas lalo yung kalidad ng career ni Alas. Sa amin naman, tungkol dyan sa mga kontrata dyan, alam niyo naman yung, halimbawa, pag isa ka na lang, yung iba nga, di ba? Halimbawa, na lang natin hindi na sa kontrata na lang as a manager. Di ba? Yung iba parang, parang ngayong September, mag-expire na yung hindi na ako yung, yung manager mo. So, ito, ganap agad ng paraan yan. Palabanin kita ngayong July. So, hindi kita palabanin kung hindi mo ito pirmahan yung bagong kontrata. Ganon yan eh. Di ba? May bago tayong kontrata. May ganon. Ganon yan.
Oo, kasi yung iba talaga kahit nasabihin na natin na matanda ka na, hindi ka talaga yan kapag kahit na may pangalan ka pa or matanda ka na, hindi ka talaga yan pakakawalan kasi sayang din yung kikitain nila sa iyo. Oo. Oo. Ganun yan yung Pero mga Tangina talaga to. Tangina mga tao dito. Tignan mo, talagang kasi nakita nila pag inoferan daw, may papel, may kontrata. Tignan mo, tignan mo. Pagbibigyan ko na to, Coach Jason ha. SB versus Jason Casimero. Hadlock ng Ormoc. Hamunan na naman. Naghahamunan na naman dito. Anyway. So, ayan. So, at least, ayan, yung shinare ni Coach Jason, totoo rin yun. May ganon na scenario wherein ayaw ka talaga bitawan, ito yung ibibigay sa'yo. Tapos, aanuhin yung options mo. Kaya rin tinatanong ko, ano ngayon yung complexion sa Team Casimero? Kasi kailangan, para malaman din ng tao na in as much as may pinapakita kayo on social media, ngayon nag-uusap tayo ng ganito, pag kayo na yung magkakasama, seryosong usapan to kasi. Kasi hindi lang to basta-basta laban. Ito rin yung magmo-mold ng susunod na steps ng career ni John Riel. 'Di ba? So, at least nagkakaroon tayo ng picture ngayon. Anong plano ni Team Casimero? Kasi syempre, ako very objective ako. Ako nagko-coach ako ng fighters, nagtuturo ako ng mga professional fighters. Sinasabi ko sa kanila na maliit lang ang window ng career ng isang fighter. So, kailangan i-maximize yung dapat gawin. Ako, sinabi ko rin, opinion ko rin to, na sinabi ko dati, kahit sa ibang outlets, Coach Jason, sinabi ko, maganda na may laban si Tata ngayon. Pero kailangan, ang gusto ko sana, at least twice a year. Kasi sayang yung potential ni Tata. Sayang yung kayang i-progress. Alam mo yun? Na kumbaga na nagka-pause. Di ba? So at least kung makakalaban siya twice a year, di ba? So at least nalalaman natin ngayon ano yung mga nagiging hadlang. So ayan pala, meron palang sumisingit sa usapan, meron palang umiepal, meron palang gustong i-derail yung career ni John Riel. So at least ngayon, medyo kahit may nagsasalita sa ibang panig, ito, nalalaman din natin yung side ni Team Casimero. So ako ngayon, Coach Jason, at least ano ba yung future plans for John Riel? Kasi ideally for a professional boxer, gusto mo lumalaban ka mga 2 to 3 times a year, di ba? Tapos yung career, di ba? Sino ba naman fighter ang ayaw lumaban, di ba? Yung promoter din namin ang parang naghanap ba na parang sure win. Kasi alam nila magkakapira sila kung matuloy. Kasi meron talagang Casimero versus Inoue. Sabi ng promoter namin, wag lang kayo magpapatalo. Pagdating ng araw, hindi namin alam, baka may hinihintay tayo na araw na may mawala or may gano'n. Basta hintay-hintay lang tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga plano. Kami naman, yung goal talaga namin, Naoya Inoue. Kasi yun lang talaga yung inano namin. Basta yun din yung plano din namin. Tol, wag lang tayo magpapatalo. Kahit nasabihin nila na ganon, okay lang. Basta hindi lang tayo matalo. At tuloy pa rin, sabi ni Otol, tuloy pa rin tayo sa goal natin. Ay, andyan naman yung mga Japanese . At kami naman, pag lumalaban kami. Siyempre, ako gusto ko rin mangyari yun. Gusto ko rin makita yun. Inoue Casimero. Kasi ano yan, darating talaga yung time na ganyan. Kaya ang daming, kasi pag matalo mo si Cuadrolas, ikaw yung opportunity na makalaban talaga ni Inoue. Kasi sino pa ba yung harapin ni Inoue? Lahat, wala na. Tinapos na niya sa lahat ng timbang. Kaya nga, umakyat si Naoya Inoue. Lahat. Kaya yan talaga si Cuadrolas na lang talaga yung Kaya anong iba talaga gusto din kalabanin din siya kahit sabihin na natin mabugbog sila. Gusto talaga kasi yung opportunity talaga pag matalo mo si Cuadrolas, di ikaw yung matapat ni Naoya Inoue. Kaya ngayon di ko alam yung iba bakit nag-aangas
Hindi nga nila inangasan yung kalaban nila tapos si Cuadrolas pa yung gusto nilang kalabanin. Iwan ko diyan. Kasi everybody wants that Naoya Inoue fight. Yun din yung Oo. saloobin at bukang bibig ni Team Casimero. Yun din yung gustong mangyari ni Cuadro Alas. Pero syempre, yung translation nun, kailangan manalo ng manalo si Jan, sinasabi rin namin to para tayo, consistent. Kailangan manalo ng manalo si Jan Riel para 'di ba? Para mag-boost yung stock niya, umabot sa punto na yung mga tao na mismo magsasabi, "Hoy, Naoya Inoue, wala ka ng choice." 'Di ba? Pag hindi mo pa nilabanan tong si Jan Riel, ikaw na yung umatras, ikaw na yung umiiwas. Oo, para wala nang choice. So, meron bang plano? May plano ba si Team Casimero para marating yung na yon? Meron ba kayong napag-uusapan? Meron bang plano sa inyo si promoter or si managers na, oy, ito yung susunod nating lalabanan, tapos tatargetin natin tong taon to, tapos aabot tayo sa punto na number 1 contender tayo sa lahat ng governing bodies, wala nang choice si Naoya. Pag hindi pa rin tayo nilabanan ni Naoya, duwag siya. Pwede nating i-declare na duwag siya. Diba? Kasi pagdating naman si Jan Riel, mataas pa rin eh. Top 10 pa rin. Sa contender. Top 10 pa rin si Jan Riel. Pagdating naman sa contender, wala tayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, yung kontrata, kahit may kontrata, hindi nasusunod yan. Pag ka lang, kailangan mo lang, hindi kailang matalo. Kasi kahit naman sabihin natin dyan na wala tayo sa rank na yan. Basta pag ginusto ni Mr. Honda na ikaw yung makalaban niya. Ikaw talaga yung niya. Basta yun lang talaga yung bilin sa... Tama rin. Yun talaga yung bilin ng promoter namin na wag talaga tayo magpapatalo. Kung saan man pupunta si Naoya Inoue, kaya kailangan andun tayo. Kung aakyat man si Naoya Inoue, akyat tayo. Basta sundan lang natin lagi. Kasi, bakit tayo sumusunod kay Naoya Inoue? Kasi andun yung pira. Na tayo, mag-real talk na tayo. Bakit tayo mananatili dyan sa sa 122? Tama naman. Tama. Bakit tayo mananatili dyan? Kaya lang naman kinalaban natin yan si Naoya Inoue kahit sabihin na natin malakas yan dahil sa pira. Pero ako naman talaga, hindi talaga ako nalalakas. Ikaw, Coach Jason. Pero ikaw, Coach Jason, so from lower weight classes, sa tingin mo, ano yung hard stop ni Naoya Inoue? So nasa 122 siya ngayon, hanggang saang weight division mo siya nakikitang pwede pang umangat? Kasi syempre may limit din yan, hindi pwedeng umangat ka ng umangat kasi syempre palaki ng palaki yung mga makakalaban mo dun. Kaya niya hanggang 130. Pero sagad na yun, 130. Kahit na mag 140 siya, bro. Agad. Ang galing ng promoter niya. Kahit na mag 140 ka, basta magaling yung promoter mo. Kayang-kaya Nasa yan. Promoter din talaga Nasa promoter yan. Akalain mo, yung mga nag-number 1 dyan, yung mga hindi magaling. Masasabi mo bang na yung mga boxer yung may kinalalaman dyan, bakit nalagay sila sa number 1 spot na yan? Hindi. Yung mga malaking tao na nasa likod, alam natin yan. Yung iba nga, kita nga ng pira. So, pag sikat ka, kahit wala kang belt, kikita ka talaga ng mga malaking pira. Sa ngayon kasi, din talaga yun. Bonus na yan yung Sa ngayon kasi, pag sikat ka na, parang bonus na lang sa'yo siguro yung belt na yan. Pero pag hindi ka pa sikat, kailangan mo talaga makuha yung belt na yan para sumikat ka. Pero sa palagay mo ba, kung pinag-uusapan na rin natin yung mga belt, kung sikat ka, tapos may hawak kang belt, siyempre mas mataas ang presyo mo nun. Oo. Palagay mo ba, mas maganda kung gano'n na mangyari pag nagkahamonan na ulit si Tata at saka si Inoue. Oo. Di ba?
'di ba yung balak doon sa WBA pag hindi lumaban si Naoya Inoue kay sino yung WBA? Si Si Ahmad Ahmad Ali. Alib. Oh, sa Oo. tingin mo ba ako si WBA? Sa tingin ko, kunin ko ba yung WBA na andyan kay Naoya Inoue? Hindi ko kunin 'yun. Paano na pag lumaban si Mm. Naoya Inoue, hindi na ako magkapira ng malaki. Eh Oo. si Amang ibigay ko ba ni Ahmad Dalim yung WBA? Hindi. Dito ako kay Naoya Inoue kikita ng malaking pira. Mm. Oo, hindi ko kukunin 'yan. Eh yung ano pa ni ang lakas pa ng ano ni Naoya Inoue nasa likod. Oo. Yung bang naalala ko rin, dahil sa usapan tayo ng mga belts, yung WBO Global na super bantamweight belt ni John Riel no na nakuha niya no nilabanan niya si Ingi Tumba. Mm. Bakit yung binitawan yung belt niyo? Eh, Binitawan niyo ba? wala. World champion tayo, bro eh. Eh parang ano Hindi, na lang, kasi- bonus na lang sa'yo yan Ah. yung mga belt na yan eh. Mm. Pag inano mo naman yun, parang anong tawag doon? Pag dinipinsaan mo naman, para saan naman yung dipinsa na yan? Yung, sa tingin mo ba, gawin ni Naoya yun? Oh. Hindi, pero 'di ba pag ang dating pag may belt ka, nakakatulong sa posisyon mo sa rankings para umangat ka. At kumbaga yun nga, yung sinasabi ni Franco kanina na pag umangat ka doon sa pinakataas hanggang sa maging number 1 contender ka sa lahat ng rankings, wala nang choice si Inoue kundi labanan kayo. Hindi pa rin yan, bro. Kailangan Hindi talaga pa rin. mas malapit ka doon sa manager ni parang mas Ah. malapit ka doon sa likod na ni Naoya Inoue. Kasi 'di ba si Ahmad Dalim number 1 na, bakit hindi sila naglaban? So kailangan mas malapit ka doon sa big boss ni Naoya Inoue. Mm. Oh, kahit nasabihin natin number 1 yan, basta makita ka ng big boss ni Naoya Inoue na malakas ka, hindi ka talaga lalabanan. Pero Mm. yung sa kasi, di ko alam kasi may tagahatid kasi ng pagkain ni Naoya Inoue. Mm. Oh, ako naman yung manager ni Naoya Inoue. Oh, aba, hinatiran mo ako ng pagkain. Ako, sure na sure talaga ako nakakainin talaga yan ng boxer ko. Kasi ilang beses na ikaw nagbigay ng mga kakainin na Inoue, pero palaging mananalo talaga yung bata ko. Oh, di, parang trusted ka na. Mm. Oh, kasi sinasabi din naman, walang problema kasi pag tinalo naman yung bata mo, kami handa-handa naman mag-rematch or kung hindi man mag-rematch, itong tumalo kay Naoya Inoue, sa iyo na to. Parang ganun kasi yung mga nila galawan eh. Mm. So ngayon, Coach Jason, 'di ba? Ipagsama-samahin natin ngayon, behind the scenes, politika, galamay-galamay, impluwensya. Feeling ko rin talaga, pag natuloy kung matutuloy man si Inoue kasi meron na laban, sigurado ipupush nila sa Japan yan. Handa ba kayo doon? Japan yan, kahit saan. Si Otto naman, kahit saan. Okay? Kahit saan yan. Pagdating naman kay Tata, doon tayo sa side ni John Riel, ano ngayon yung nakikita mong, kasi may para rin sa education at sa kaalaman ng mga current fighters or yung mga gusto maging fighters, may layoff na nangyari kay John Riel, paano niya na maintain yung motivation niya para tumuloy-tuloy na itaguyod yung boxing career niya? Na yung iba kasi, pag natenga, hindi, wag na lang, okay na ako. Oo, nawawalan na ng loob. Si Tata naman, nawawalan ng loob, nawawalan ng gana. Si Tata naman, ano yung ginagawa niya para magtuloy-tuloy yung, hindi mawala yung motivation, hindi mawawala yung inspiration na mag-ensayo para lumaban? Kami talaga kasi pinanghawakan namin yung sinabi ng promoter namin yung goal namin. Pinanghawakan talaga namin Tapos baka lang kasi, baka 'di ba, alam nyo na matagal pa yung laban. Baka may hinihintay na basta hindi ko sasabihin kasi baka maano tayo dito. Baka may hinihintay lang na baka ma-jinx. Baka may hinihintay lang na na ganon para wala nang sabit, parang ganyan. Pero hindi natin alam. Baka kailangan mo nang harapin ni Naoya yung sino yung harapin niya.
Basta ano lang tayo, nakaabang lang tayo lagi kasi yun nga yung goal natin eh, na Oya Inoue. Basta yun lang talaga yung bili ng ano namin na wag lang kayo magpatalo. So sinabi mo na wag magpatalo kasi nga Go, JC. sa tindi din naman ng suporta ng mga tao sa inyo kay Tata. Meron syempre yung sa kabilang banda, yung mga tao na gustong makitang matalo siya. Lalo pa na nagkaroon nung hindi ko alam kung saan nagsimula yung mga team gapang na banat sa ibang mga kapwa yung Pilipino na boksingero. Pero yun nga, yung mga sumusuporta dun sa kabila na gustong makitang matalo kayo, syempre hindi, palagay ko lang baka malamang mag-agree ka rin sa akin na baka hindi maging maganda ang pagtanggap ng mga tao kapag yun nga, sa kasamaang palad kung mangyaring matalo si Tata sa susunod niyang laban. Na gaano kalaking katinding pressure yun para sa inyo? Pag matalo naman si Tata sa mga ganyan, ano yun, parang sasabihin talaga natin na matanda na si Tata pag matalo. Pero yun nga, ako naman as trainer, kailangan ko talagang, kasi nakikita ko naman, sabihin na natin na mabagal pa kasi mataba pa malaki pa Pero yung power, andyan naman talaga. Pero yun lang talaga yung sinasabi ko sa kanila na, oo, si Tata, mabagal, pero wag ka lang magpapatama. Kasi sure na sure talaga ako na parang kung sa aso pa, ngangat-ngatin ka talaga ng sobra-sobra. Yun nga, pag maano si Tata, matalo siya sa karir niya, parang malaking impact siguro. Yung presyo niya, mag-lower pa ng lower ng pinakamababa talaga. Tapos mawala yung doon sa kay Naoya Inoue. Mas mawala Kasi na yung chance. Oo, mawala yung chance. Pero tandaan natin sa larangan ng boxing, power ang pinakahuling nawawala. Nababawasan yung speed, power. pero power, yan ang power is always the last to go. Okay, yan. So ngayon, pag ikaw naman yung promoter, alam mo na may opportunity talaga na si Cuadro Alas ay makalaban si Naoya Inoue. Sa tingin mo ba, ito lang sa tingin mo ba bibigyan mo ng malakas na parang mas malakas pa ni Cuadro Alas yung ibibigay mo sa kanya? Pero sa tingin ko lang naman sino ba yung malakas na sinasabi nila? Yun lang talaga yung sinasabi ko, sino ba yung malakas? Pag about naman sa Pilipino yung ibigay na ganon, ang sabi ko, sino naman? Basta yun lang talaga yung iniisip ko kung bibigyan man or halimbawa may plano sila na gano'n na ito na lang yung bata ko, parang gano'n ba? Kasi si Cuadro Alas, magkano lang yung kikitain mo, pero ito pag nakalaban to ni Cuadro Alas tapos nagkalaban sila ni Naoya Inoue, siguro kalahati yung ibigay ko. Parang may mga ganyan ba? Pero kami naman, nag-iisip kami, sino mo malakas? Kahit nga si Naoya Inoue, tune up lang yan kay Cuadro Alas. Yun lang yung lagi kong si Tata talaga pag makahanda yan. Si Tata pag makahanda yan, kahit sino pa yung nasa harap niya, patay talaga. Hindi man si Tata hindi man si Tata 100% Hindi naman 100% na, kasi wala naman perfecto. Bakit ba may 100% na yan? Walang perfecto. Si Tata, pag nakahanda lang yan, yung sinasabi kong 100%, yun yung sure win. So ngayon, sabi Coach nila, Jason, totoo naman yung sinasabi nila, bro, na lahat ng yung mga kalaban ni Tata, mga tune up lang. Lahat naman ng, kahit nga si Naoya Inoue, tune up. Grabe naman. Teka lang, huwag muna. Naoya Inoue, tune up. Teka. Apat yung belt ni Naoya Inoue. Mahirap. Huwag muna. Anyway. Mahirap. So, ayan So, basta end goal, Naoya Inoue. So, ngayon naman, as a coach, Coach Jason, as a coach, ikaw yung
laging unang impact ng, sabi nga namin kanina di ba? Pag nanalo yung fighter, magaling yung fighter. Pag natalo yung fighter, hindi magaling yung coach. So bilang coach at bilang head coach ng Team Casimero, ikaw lagi yung unang tumatanggap ng impact. Ano ngayon yung masasabi mo or opinion mo dun sa mga yung mga kasi nakikita rin naman nila on social media, di ba? Si Tata medyo hindi rin naman healthy lifestyle, off season, malaki, di ba? Medyo hindi maganda yung nutrition. Tapos hindi rin healthy lifestyle. Tapos ang ine-expect ng fans niya na Oya Inoue. So ikaw, paano mo i-handle yung ganong nakikita ng tao, di ba? Versus imimit mo ngayon yung expectation nila na pag dumating yung araw na si Inoue na, handa si Tata. Depende kasi yan ni Tata eh. Kasi si Tata kasi parang yung iba minamaliit din niya eh. Kaya sabi ko sa kanya din na, tol, wag tayong wag tayong magmaliit kung sino man yung makalaban natin. Kasi gusto natin maganda yung ipapakita natin eh. Kaya doon natin magagawa yan pag mag-ensayo tayo ng mabuti. Kasi parang basketball yan, parang sabi madali lang pero pag ginawa mo parang ang hirap. Sabi ko sa kanya, kailangan mag-training tayo ng husto. Para yung mga plano natin, magawa natin. Kasi yung iba kasi, ako naman kasi, kay Tata, alam na alam ko yung mga galawan niya. Yung iba kasi, mga trainer kasi, hindi nila alam na, parang sinabi nila, suntok, tapos pag ganon, hindi nila alam na yung kapasidad ng mga boxer nila, ay hindi na nila magawa yung mga sinasabi nila. Kasi nga, hindi nila alam yung kung gaano lang ano yung boxer nila. Di ba? Pero ako kasi si Tata kasi pag sinasabi ko kay Tata na wag tol kasi halimbawa sige matamaan ni Tata. Paano na pag matamaan ni Tata tapos may counter siya, kakayanin ba ni Tata? Kaya yun lagi kong sinasabi minsan, wag tol, wag. Kasi makikita ko kasi yung boxer din na may plano din At si Tata naman, yun lagi kong bilin din sa kanya, tol, kung kaya mong ilagan yung suntok, ilagan mo. Huwag nating saluhin yan. Kasi sabihin natin, pinakamahirap yan 5 combo tapos masalo mo yan lahat. Hindi mo yan masalo. Kaya yun talaga yung ano ko kay Otol na kung pwede mong ilagan, ilag talaga tayo. At yung mga pasong-soong na, halimbawa pag sumuntok sa ganyan tapos sumusuong ka dito parang ano ba, yung parang ano tawag dito, yung pag ganon ba? Anong tawag diyan? Overhand. Yung parang nag-overhand, nagdadak ka doon sa overhand. Parang sinasalubong mo, gumaganon ka. Sabi ko, wag yan tol, wag natin yung gayahin yung mga ganyan-ganyan na mga trick-trick nila. Kasi pag swerte-swerte lang yan, pag masalubong mo tapos mailagan mo, parang swerte ka na yan. So kailangan talaga si Otol, ulo niya to, tapos may ulo niya to, tapos may suntok. Kailangan talaga, gaganon ka talaga. Kasi yung suntok kasi, pag ano yung isa, hindi nakatama, hindi na yan siya magagawa ng combo. Halimbawa, 5 yung isipin mong suntok pero may isa na hindi nagawa ng maayos. Hindi nagawa. Hindi ka na yan makagawa ng combo. Tapos pag yung isa nakatama, 2 nakatama, pwede kang gumawa yan ng paraan. Kaya yung sabi ko sa kanya, tol, ilag talaga tayo sa mga ganyan. Yun yung mga ano ng mga Japanese ngayon. Yun yung pinaka-isa-isang nakikita ko ng mga tactic nila ngayon. Parang hindi sila susugal pag ikaw yung nakapurma. Ayaw nilang sumugal. Pero pag hindi ka nakapurma, gusto ka nilang tirahin. Yun yung mga style ng mga Japanese ngayon. Maingat din talaga sa mga maingat. Japanese. Maingat na kayo mga Japanese. Tapos magaling na din sila mag-counter. Kaya pag may nakalaban talaga kami na counter, sabihin ko, tol, huwag kang sumuntok. Bakit naman? Ka-counterin ka Sabi ko, di bali na walang laban, di bali na walang suntukan yung nagaganap sa na round na yan. Basta huwag kang sumuntok. Pero pag sumuntok ka man, kailangan pick. Kailangan mag-pick ka kasi ka-counterin nila doon ka din titira. Pag mga counter puncher kasi, yung iba kasi, ang di ba, trainer ka. Yung iba kasi,
suntok. Tapos gusto nilang pasuntukin. Tapos hindi nila alam na yung kalaban nila, counter-puncher. Bakit nila suntukin yan lagi na counter-puncher? Kailangan talaga ang ako kasi noon, yung alam ko lang talaga, suntok lang talaga ng suntok. Hindi ko alam na yung mga style pala, mayroon palang style na pwedeng papatay sa suntok ng suntok. Halimbawa, fighter ka. Yung fighter, mayroong papatay dyan sa fighter na yan. Yun yung amateurist. Kapag fighter ka, gigil ka. Gigil. Yung amateurist, magaan lang tapos mabilis yan. Tatakbo-takbo lang yan. Papapak. Tapos hindi mo talaga mahabol kasi gigil ka. Yun yung fighter. Yung pagayan. Pero pag amateurist naman, yung iba din kasi na amateurist, hindi malikot. Kaya minsan din natatrap ng fighter. Oo. Pero kailangan mo lang talaga ng parang si Tata kasi parang ako yung tinuruan din minsan ni Tata eh. Pag mag-meet kami, wag yan. Sabi niya, ganun lang, patay na to. Parang sasabihin niya, wag yan, wag marami. Ganito lang, wala na, patay na. Pero naisip ko rin pag tama din no. Kasi pag mga ganyan, patay na kay Tatay. Pero dapat talaga malaman talaga din ng boxer yun, yung mga ganyan na style kung paano talunin yung isang fighter, paano talunin yung counter-puncher, paano talunin yung mga amateurist. Tama. Kailangan malaman ng mga mga boxer. Hindi lang talaga hindi lang isang style talaga yung dapat nilang din, yung matutunan sa mga skill nila. Oo. Kumbaga dapat ngayon, Coach Jason, paano mo ngayon nababalanse yung role mo bilang paano mo nababalanse ngayon yung role mo bilang kapatid at coach ni John Riel? 'Di ba kasi merong tatay-anak na combination. Totoo lang, ang hirap. Ang hirap kasi kayo magkapatid. So paano mo binabalanse 'yun? Ang hirap lang sa totoo kasi pag sinabi mo, tol, oy, ganito yung schedule natin, tapos hindi siya, nawala siya, parang ang hirap parang sabi ko kasi nga parang lang ang hirap talaga sa totoo lang. Pero si Tata talaga pag nakapokus na yan sa training, tuloy na tuloy kasi din yan Pero yun din, pag may mga plano ako na ganun, minsan hindi na susunod kasi nga si Tata din naman parang hindi pa nakapokus. Pero pag nakapokus na talaga si Tata, mahirap pag hindi pa siya nakapokus tapos sasabihin mo na, mag-focus na tayo. So, hinihintay ko talaga sa Tata na siya na yung sa sarili niya na mag-focus siya. Mahirap talaga sa umpisa. Lalo na kay Tata. Kasi si Tata, pag nag-training kami, gagastos din niya ng milyon magastos ang training camp. Magastos mag-isa. Go, JC. Sa nabanggit Coach Jason, bilang, sabi mo nga, minsan nagsasabi ka kay Tata ng kung anong kailangan niya gawin, minsan hindi niya nasusunod. Hindi ba yung nagiging problema, lalo na pag sa training, kailangan pinakikinggan ng coach ang fighter niya pero dahil nga may relasyon nyo, bukod sa coach at fighter, mag-utol. Minsan kasi pag mag-utol, sobrang close. Halimbawa, hindi siya sumipot ngayong araw, babawi ako sa next na araw, tapos dudublihin ko. Doon ako doon ako parang sabi ko, parang sa tol, parang na to, hindi, ano pa yan, kaya pa, sabihin ko. Wala ka kahapon pero wala naman siyang basta nasa training talaga siya, wala siyang inaayawan. Wala siyang inaayawan pag, halimbawa, ngayon, hindi siya nag-training, tapos bukas, tapos may ipapagawa ka na parang wala to sa script parang wala to sa training wala siyang wala siyang reklamo. Basta nasa training siya. Hindi. Para mabawi kasi mahirap bawiin yung araw na hindi ka nag-ensayo. Mahirap yun. So ngayon, meron ka ba, Coach Jason, na gustong idagdag sa Team Casimero para mag-improve yung training, umangat yung level, tsaka siguradong handa kayo this coming September? Sa ngayon, marami talaga. Gusto ko talagang idagdag, lalo na pag nauwi na. Nako, siguro marami kami. Sa ngayon kasi basta marami, kahit naman yung manager namin, binibigyan nga kami ng sparring partner ng mga Japanese marami talaga akong gusto kong
Halimbawa, pag may nakita kong magaling na trainer, pwede ko yung imisid. Ang dami kong minisid kaya. Tapos sabi ko, o sige, ay hintayin na lang tayo pag ganon. Naghihintay na lang din ako sa signal ni Tata eh. Kasi hinihintay ko si Tata din na ba? Hinihintay ko na din si Tata na nakahanda na yung katawan niya. Ay, bila nabanggit mo na yan. Lalo na yung... Klaro yung Oo. Okay, last question, JC. Sige. Dahil nabanggit mo na yun nga, yung posibilidad na tag dito na kung makaharap nyo na nga si Naoya Inoue, willing ka ba na kumbaga bumaba bilang head coach at kukuha kayo ng yung coach na yung talagang mas makakapukpok lalo kay Tata para sa paghahanda kay Inoue? Sa mga ganyan naman, head coach na mga ganyan. Wala naman akong problema. Wala akong problema eh. Kahit nasabihin natin magaling ka ba, di ba, sinasabi na nila walang maayos na team yung Casimiro. Nakita niyo naman yun. Marami namang mga Pinoy dyan na marami ng trainer, marami ng mga gagaling, mga international trainer. Anong nagawa nila? Wala yan sa trainer na yan. Nasa boxer kasi yan. Nakita niyo naman, natalo. Kumpleto na sila. Natalo. Kami, mga lang, mga taga-bundok, barangay-barangay lang, hindi naman kami natalo. Hindi, maganda yung lugar nyo ha. Masarap pag-training sa ganun ha. Bundok. Yun lang. Kasi yung klima na ganyan, maganda talaga. Tapos malayo sa social media ba? Pero yun talaga yung lagi nilang sinasabi. Pero ngayon, na maayos daw yung trainer, magdagdag daw ng mga ganon. Sabi ko sa kanila, lang kayo tungkol naman sa training namin. Kami na bahala. Manood na lang kayo kasi yung iba nga, ang dami ng trainer dyan talo naman. Diba? So, bago namin before we let you go, Coach Jason, dahil nagpe-prepare kayo ngayon, buong fight camp ba ni Tata dyan sa probinsya nyo, or meron ba kayong balak na punta kayong Cebu or punta kayong Bohol, tapos dadayo kayo doon for training and sparring? Meron ba kayong schedule na ganon, or naka-schedule na buong fight camp ni Tata dito natin gagawin lahat? Meron talaga kaming kasi para dito rin sa amin maganda yung training. Kaso lang ang daming mga kaibigan na pumupunta imbis na mahirap maka-distract, pero gusto din namin na pumunta sa ibang gym, ganun ba? Kahit saan, basta maka-training ng maayos, ganun. Basta kahit saan, pero kung hindi man parang makulang man sa araw or sa mga tao, siguro pwede na dito na rin sa sa probinsya. Depende na yan sa boxer eh. Kung magpapadala siya sa mga oy, pre, may birthday sa amin mamaya, punta ka. Depende na sa boxer. Hindi pwede, wag. Hindi, dapat yung pagka may wag. Dito ka. Kaya sinasabi Pulong mo sa kwarto. Sinasabi ko. Hanggang September lang naman eh. Sinasabi ko rin, bakit ba pinapano mo? Kasi birthday. Sasabihin ko, lilipas din yan. nga, lilipas naman nga talaga. Pwede naman sa isang taon. Kung kailan mo na siya laban. Sabi mo, may laban. Balik. Dito ka muna. Di ba? Pero sa ngayon lang kasi. Buriyo muna dito. Sa ngayon, pa Tata? Pre pa sa mga ganyan. Pero pag naka na yan sa Tata, naka-focus na, wala na yung mga ganyan. Nagpapagpagpas Tata eh. Pero pagdating naman sa kain-kain ni Tata, maliit ang maano lang yung kinakain-kain niya ngayon. Pero yun nga, minsan hindi natin hindi natin mapigilan kung makakain man siya na na iba. Pero kumbaga sa ngayon, dahil simula ng training, may nagbabawas na rin talaga ng kain. Sa ngayon, hindi pa nagbabawas. Nagpapawis-pawis na, parang pakimot-kimot na konti. Kimot-kimot. Is gumagalaw na. Yung tungkol naman sa pagbabawas,
kami kasi, saka na kami magbabawas pag wala ng sparring partner, wala ng sparring. Doon na kami magbabawas. Kasi yung sparring kasi yung importante. Tama. Oo. Kailangan may lakas ka sa sparring kasi pag wala kang lakas baka maano ka doon, ma-injured ka or maano man. Kaya doon ka na talaga magbawas pag wala ng sparring. So at least ngayon nagkaroon tayo ng in-depth na conversation with Team Casimero. Nilinaw natin kung ano ba yung nangyayari based dun sa mga pinapauso at nauusong issue ngayon kasi nga pinag-aaway sila nung kabilang kampo, di ba? Gumagawa ng issue pero at least ngayon nalilinawan tayo. Coach Jason, maraming salamat sa oras mo. Final words, final message para sa mga lovers at haters ng Team Casimero. Ang masasabi ko lang sa kanila, kung may marinig man kayo na against tungkol kay Utol, bayaan nyo na lang, huwag na kayong mag-react. At tungkol naman sa sinasabi naming laban ngayong September, ay magaganap po yan. Basta magtiwala lang kayo. Huwag kayong magtiwala doon sa iba. Kaya nga nagtatanong kayo, totoo ba yan? Kasi naniwala kayo doon eh. At kung may mga ganyan, huwag na lang kayo mag-react. Para hindi yan sila kikita, para titigil na yan sa ako naman, dito kayo sa akin, lahat ng mga haters, dito kayo mag-hate sa akin, wala akong problema, kikita ko sa inyo. Oo nga. Wag na kayong mag-react doon, wag na kayong mag-react sa kanila, kikita pa yan sila. Diba? O ayan, eto, may isa dito, tawag dito, Coach Jason, may isa dito. Gusto makipagpustahan sa'yo kung matutuloy ba yung laban ni Tata sa September. 50K daw. Ganun naman yan sila. Ganun yan sila. Pag may laban, sasabihin na naman, tricycle driver lang. Ganun talaga yan sila. Tapos 50K na, magano lang yan. Paano lang yan, paipa lang yan. Pag inanuhan natin. Basta lang yan. Basta yun na nga yung sinasabi ko. Bayaan nyo lang, wag na kayong mag-react dyan. Ano naman ang message mo sa mga sumusuporta sa inyo? Sa mga sumusuporta sa amin, kasi alam naman nila, lagi naka-update yan sa amin. Basta kami nang bahala pagdating sa training. At yun nga, alam na naman nila yan na pag mga haters, hindi na nila yan pinapansin eh. Yung iba nga, pinapansin. Yung iba nga nag-against sa amin kahit ano-ano na yung mga sinasabi. Sila lang yan nag-react eh. Para lang para halimbawa sumauso din yung isa. Sila na lang yan kasi yung mga totoong fans talaga namin hindi na yan magre-react. Okay, so follow nyo na lang din si Coach Jason Casimero tsaka ang Cuadro Alas It's My Boy on Facebook and it's all on all of its social media platforms. O ito. YouTube. Sabi, Coach, may bayad ba yung interview? Wala. Tangina. TikTok din, meron. Anong TikTok ni, Cuadro Alas It's My Boy din? Oh, mag 1 million na yun like. 1 million like na yun, malapit na. Ayun. So, yan So, YouTube, meron din, di ba? Cuadro Alas It's My Boy. Meron din YouTube. Ayan. So, Facebook, YouTube, TikTok. Okay? So, follow nyo po Cuadro Alas It's My Boy on Facebook, YouTube, and TikTok. Yan. Yung mga, yung mga haters daw, puntahan nyo raw si Coach Jason para pagkakitaan niya raw kayo. Ayan. So, may nagtatanong ito, Coach, may bayad daw ba yung interview? Wala. Wala. Magkakilala kami ni Jason, kaya sabi ni Coach Franco, bro, pag nagsabi sila may bayad, sabihin mo lang wala. Wala talaga. Di ba? Di ako magbabayad na interview. Bakit? Wala itong mga taon to. Pero anyway, yung mga haters, gusto raw dyan, punta kayo kay Coach Jason. Sa mga dyan, gusto magpa-interview sa mga magpa-interview dyan kay Coach, nako, wag kayong papayag walang bayad.
Okay. Coach biro lang. Coach Salamat, Jason salamat, Casimero, salamat, Team salamat. Casimero. Maraming salamat, Coach, sa oras. Maraming salamat sa Salamat. pagsagot sa aming mga Sana tanong hindi at ito yung huli. paglilinaw. Nagkakagawa ka namin. All the best at abangan namin yung announcement sa Quadrolas It's My Boy kung sino ang kalaban at kung saan ang venue. Coach Jason, maraming salamat ulit. Salamat Thank sa you inyong dalawa, for Coach. being on the show. Coach Franco, salamat. At balato naman kasi nag-message ka sa akin sa Tatalpak eh. Alam ko panalo ka eh. Sige, Coach, alam mo naman yung Gcash ko ha. Bye-bye. Salamat, Coach. kayo mahilig magpa-Gcash. Okay, so everybody. Okay, that was Coach Jason Casimero of Team Casimero. Di ba? Yung mga tao, ako nag-reach out lang ako. Sabi ko, Coach Jason, gusto mo umakit ka sa show? Sabi ko, sige, tignan namin kasi basketball lang. So, ayan, at least pinabayaan niya tayo. Ako, ba't akong babayad na interview? Tangina. kung may bayad, di ko itutuloy. Di ako magbabayad. Diba? Pero at least, ayan, nalinawan natin. Okay, nalinawan tayo kung anong, diba? Kung anong nangyayari sa loob ng Team Casimero, ano yung sa loobin nila. Syempre, as someone na who's coaching fighters and consistently training, 'di ba? Syempre there are points na sinabi ni Coach Jason, syempre na hindi ko pina-practice 'yun. Pero meron din siyang mga sinasabi na good points naman. May good point. Marami siyang good points na sinabi. Especially yung lakaran behind the scenes sa boxing industry. Medyo kinare niya yon sa audience natin, and knowing na he's may confidence siya. Ayan, ako, nawala tayo. Ayan. Coach Franco, natutunan bilang coach kay Coach Jason. Hindi naman sa natutunan, more on nakaka-appreciate yung honesty niya. Yung honesty niya, especially kung ano yung nangyayari behind the scenes. Kasi meron din namang I mean, without compromising yung team nila at saka yung mga possible na ibang boksingero, syempre totoo rin yun. Kung ano yung gusto ni upper management, masusunod at masusunod naman talaga yun. Tama rin naman yung sinabi niya na parang ang best example din naman yan si Ryan Garcia, di ba? Hindi naman world champion si Ryan Garcia, pero ang laki-laki ng kinikita niya sa boxing. So, he also, pinakita rin niya yon. Sinabi niya parang, minsan wala na rin yung belt kung sikat ka naman. Diba? Siyempre, meron lang ding mga bagay na hindi niya siguro na-articulate or hindi niya ma-explain ng maayos, kaya nami-misquote. Pero kung naiintindihan mo yung lengguwahe ng combat sports or kung ano yung gusto mong ipahiwatig niya na mensahe, you can read between the lines. Sabi niyang iba. Pero syempre, lahat naman ng pinag-uusapan natin dito, ang sinabi ko rin sa kanya kanina, di ba, nung nandito siya, pwedeng mag-make or break yan. Kasi kung tuloy yung laban ni John Riel, di well and good, masaya ang fight fans, masaya ang fans ni John Riel, mapavalidate yung mga sinabi ni Coach Jason. However, ang flip side din nun, pag hindi natuloy yun, frustration on the part of Team Casimero, frustration sa Filipino fight fans, tapos, ano yun? Bala sa mga haters. Sasabihin nila, okay tayo, ayan, di ba sabi namin hindi matutuloy. So, ano lang talaga, ako talaga, yung confidence ni Coach Jason nung sinabi niya, pati si Naoya naman, tune up lang yan. Ay ko, iba.
Di ba? Iba yung confidence ng taong gano'n, di ba? Ano din kasi sa mga doon ka sinabi rin din talaga bibilib sa combat sports industry. Oo. So kasi iba sinabi din kasi ni Coach Jason, on a perspective ng nagmo-moderate ng ilan pang boxing groups to 3, 4 na boxing groups na at least 15,000 members kada isa, yung iba 50,000 ganyan. Yung conversations na nangyayari doon sa mga groups yun, especially when it's about Janrel Casimero, magigauge mo na kung gaano katindi na yung frustration ng ibang fans sa mga hindi matuloy-tuloy. Alam mo yung iba, initially todo suporta sila kaila Tata, Coach Jason. Pero habang tumatagal na hindi natutuloy na announcements, they get too frustrated to the point na ano ba talaga, parang susundan pa ba namin ngayon? Parang wala nang nangyayari. Umaabot na sa ganun yung frustration ng ibang mga fans, which is on that side nila, medyo pangit na yung dating. Kasi nga, they're practically losing fans, losing eyeballs because of the delays of what's happening in the fight. And dito nga sa naging usapan natin with him, medyo na-explain niya what has been going on in the background. And hopefully, maintindihan ng mga taong nakapanood kanina at makakapanood nito ng team replay na yung explanation about what's going on with Team Casimero and why we're in this current situation, kumbaga. So, once again, thank you so much kay Coach Jason Casimero for hopping onto the show. Please follow them on their social media platforms. It's Cuadrolas, it's my boy, Facebook, YouTube, and TikTok. Hindi ko alam, may TikTok pala eh. Follow ko sa TikTok pa sila, Coach Jason. Sa ating mga super stickers, and super thanks, Barbershop 3.0. Thank you so much. Ayan. Maraming salamat. Ayan. So, yan. Tsaka yung sinabi niya kanina, SV, I'm assuming, allegedly, okay, I'm assuming this is Silver Voice versus Jason Casimero. Yes. Okay, so maraming salamat po sa mga super chats at super thanks on YouTube. On Facebook, please send us your stars to support this channel. Dahil nga po lagi kaming reported. Sabi nga ni Coach Jason, akala niya madali yung kanila kasi nga verified yung account niya. Yung amin, hindi pa eh. So, at least, diba, natanong natin yung mga at least natanong, more or less, we were able to respectfully ask the questions that most people wanted to ask. Pero syempre, I don't want to shit on other people na nag-i-interview sa kanila, pero so far, no biases aside, this I would think this is one of his most behaved interviews na sa mga nakita ko na sa mga ibang channels and platforms. And he was, I guess, nasa control din ng nag-interview. We were able to get yung mga information from them na kailangan marinig ng tao. Hindi yung nakikipagtalo tayo sa kanya, which is kung anong ginagawa ng iba. Pero at least ako, I like the way Coach Jason answered. Hindi siya sinagot niya yung tanong. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Alam mo yon. Ako na-appreciate ko kay Coach Jason yon. Very honest yung mga answers niya sa atin. To say the least. Ako medyo very straightforward and very honest. You have to respect that. You gotta give him props for that. Kasi mahirap gawin yun. Lalo na sa panahon ngayon at sa industriya na to. Okay? Madalas kasi medyo pabalang. Kaya rin Diba? Medyo maangas siya talaga magsalita sa iba. Pero dito sa atin, he was, I can actually say he was the most professional kanina. Yeah, it's very professional. So, medyo na-appreciate ko yung
demeanor ni Coach Jason kanina. Well, hindi ko rin naman napanood yung ibang interview niya, pero kasi nga, magkakilala kasi kami ni Coach Jason. Kaya, at least, maganda yung conversation. It's very, we do our best to be respectful, but still do our best to ask the difficult questions. Oh, yeah. Diba? At least tanong natin yung sa training, yung sa disiplina, yung sa structure, diba? Nasagot din naman honestly ni Coach Jason. So, I think we heard maraming galit kay I think we heard some there are points that I agree, there are points na I don't agree. Pero syempre, tama rin to sinabi ni, hindi ko mabasa yung pangalan. Tama rin yung sinabi niya. We could agree to disagree na lang din naman. Hindi rin naman lahat ng sinabi niya doon were very much agreeable. Pero at least in our opinion, pero I mean, at least we're on the same page about a lot of topics that we talked about. So, medyo okay rin. Diba? So, again, was a good mga interview. kaibigan, team replay, pag umabot since kung nandito pa kayo, maraming salamat for watching and listening. Grabe, more than 3 hours tayo this Monday. 2 a.m. na. And bihira naman kasi, bihira natin mahagilap si Coach Jason eh. Tsaka if ever merong mga magko-quote ng kahit anong sinabi ni Coach Jason dito on this episode, kung umabot sa inyo to, konting hiya na lang, baka dapat itag nyo kami sa mga post nyo man lang at least. Kung di kayo makapagpaalam directly, at least i-credit nyo sa amin yung mga kukunin nyo na yan. Kasi wala. The last time na meron dito, reklamo yan. Pagka out of context, clickbaity, wala. I-report namin yan. Kasi syempre hindi rin fair. Hindi fair yan para dun sa in-interview. Lalo na kung meron lang sinabi si Coach Jason na isang linya, di ba? Or, di ba, gagawa nyo ng away or wala, copyright strike ko kayo. May nakita ko, diba? May napansin ako kanina mga points niya na medyo, may nakita mga points na naisip ko na posible siyang i-twist. So, hopefully hindi mangyari, pero medyo kinakabahan ako sa mga parts na yun. Wala, gagawin yan. Mangyayari yan. Bagay, wala na tayong control doon. Pero at least ayan. Pero at least ayan, natanong natin si Coach Jason. So, kasi syempre, di ba, ako rin, sinasabi ko rin sa kanya, di ba? Minention ko sa previous episodes. Sinabi ko sa ibang, di ba, para may transparency tayo, di ba? Yung naniniwala, kaya nga sabi ko, teka lang, di ba? Hindi tune up fight si Inoue, di ba? In as much as si, di ba? Hindi tune up si Inoue. Kasi nung sinabi niya yung tune up, kahit si Inoue tune up, ang pagkakaintindi ko doon, at least kung paano niya sinabi, this is on my own opinion lang, kahit si Inoue, ang ginagawa niya in that division is puro tune-ups lang. Kahit na nakakuha siya ng belts, parang yung mga nakalaban ni Inoue were just tune-ups for him. Hindi naman, sa akin lang, na hindi niya sinasabi na si Inoue pag kinalaban nila, tune-up lang para sa real. Parang gano'n, yun yung isang angle. I don't know kung yun talaga yung ibig sabihin doon. Maybe it is, maybe it isn't. Pero lahat yan, at least, ako I appreciate Coach Jason's time. So, at least na nagawa natin to. So, sana masundan. So, everybody, we appreciate you. Thank you so much for watching and listening. And we will see you next week for another edition of Combat Sports Weekly Live. Bye-bye.